Hello, hello. Yun, may tumatawag sa akin. Hello. Ah, wag na. Okay lang yan. Naka-live ako. Ano? Nasa live ako. Sige, sandali. Naka-live ako. Bye-bye. Hello, hello. Kumusta? Kumusta, guys? Biyernes, biyernes. Ay, nako. Busy, busy. Busy, busy. Sabi ko, ano kaya uunahin ko? May upload pa ako ngayon dito, ah. Yung ginawa akong video kahapon. Hindi ko pa in-upload dito kasi sabay-sabay. Kahapon nga, dalawa na yung in-upload ko dito ang post. Tapos, gumawa pa ako ng video dun sa YouTube channel ko. Tapos, ah, umattend pa kami ng graduation ng anak ko kahapon. Popost ko din yun. Usually ako nagpo-post ng mga personal stuff. Kaso, kailangan natin mag-gray man, no? Ibig sabihin, para hindi tayo mapag-initan ng FB, dapat hindi panay-panay ang pinopost ko na tungkol sa bedchin, tungkol sa weather. Dapat hindi panay-panay. Haluan natin from time to time. Para hindi tayo mapag-initan. Okay? Yun. Mga tayo yung t-shirt ko. Okay, so mga kaganapan ngayon, yun nga, no, nag-post ako ng sabi ko, ano kaya, gumawa ako ng reaction. Gumawa ako ng reaction dun sa pinost ko, dun sa, yung misis ko nag-text, may inutos. Kasi ngayon Teacher Appreciation Day, bilang ko ng regalo yung teacher ni AJ. Ba yun? Pwede ba yun? Anyway, so, yeah, siguro gagawa ko na lang separate video. Maganda kasi pag separate video, hindi live. Para yung camera, pwede ko i-focus sa screen ko. Para ma-share ko sa inyo yung screen. Anyway, ano ba mga kaganapan ngayon? Then, kagabi, bago ako matulog, hindi pa nga ako inaantok nakita ko yung post ng GMA na naman. Nagre-reklamo na naman sila sa ulan. Ako, sabi ko, ano ba tong GMA na to? Grabe. Halatang na to ng WEF no? Ngayon, nagre-reklamo na naman ng ibig sabihin yung tono ng reporting nila. Yung tono ng reporting nila is, parang nagre-reklamo na naman sa ulan. Ngayon, nagre-reklamo naman sa ulan. Sabi, mas malala pa daw ang idudulot na pinsala ng ulan kumpara sa El Nino na iinit. Talaga, samantalang nung tag-init, 'di ba? Grabe, kala mo magugunaw na yung mundo kung mag-report ang GMA. No? Tapos ngayon umulan na diyan sa Pilipinas, mas malala ang kaharapin nating sakuna dahil sa ulan. Grabe, no? So wala na. Wala lang samantalang yan naman talaga ang season sa Pilipinas. Kung hindi umuulan, mainit. No? So talagang parang nag-aano sila ng doomsday every magpapalit ng weather. Pag umuulan, kaya nga Jeremy Salvador, kaya tingnan mo yung mga clips ng GMA News, kaya magko-comment na naman ako dyan. Mas malala pa daw ang kinakaharap natin sakuna dahil sa ulan. Kung kailan umulan, 'di ba? Samantalang isang araw pa lang Kala mo naglabas sila ng picture Ay, good evening sa iyo, Megan. Good evening, good evening. Naglabas sila ng picture ng planet Earth Kala mo nasusunog na 'Di ba? Grabe. And dun nga sa tanong ko sino kaya kumuha ng picture? Sino kumuha ng picture na 'yon? Malamang digitally produced lang 'yun, enhanced. Kaya nga switch Nintendo. Lahat ng pananakot, it's parang yung kasabihan, it's dumb if you do, dumb if you don't. Pag mainit, katapusan na ng mundo. Pag maulan, katapusan na ng mundo. So, saan pa? Ano ba in-expect ng GMA? California weather, yung tama lang. Exaggerated nga, Ron, kaya naiinis na talaga ako. Kaya ako hindi ako nakakatis So, nagko-comment talaga ako sa kanila
kahit pa paano may makakabasa dyan na kababayan natin. Exage nila talaga. Kagabi, nainis nga ako eh. Dahil umulan sa Pilipinas eh, nagpapakita ng isang parteng baha sa kalye. Kala mo, ano na eh, yung unos na ng ano eh, The Great Flood eh. Kung makapagkwento eh. Grabe. Yan ang nagagawa ng ano no, ng mainstream media. Yan ang nagagawa. Kaya nga, 'di ba, ang promotor niyan si Rockefeller. Pag na-control mo yung media talaga, makontrol mo yung education, kaya mo makontrol ang mundo talaga. Doon ko na-appreciate eh. Pag na-control yung media, nako, ang dami mong magagawa. Makokontrol mo ang isang bansa, ang isang nation. Kaya mo maimpluwensyahan ang eleksyon. And then yung policies ng mga politiko, ano yung mga gagawin nilang bawal, hyper mag-report. Oh, grabe. Nakakabwisit. Tas they have the nerve na sabihin, walang kinikilingan, yung pala, bayad na bayad eh. Nakakadismaya din. Imagine yun, lalo na kung kinalakihan mo na nanonood ka ng 24 oras, di ba? Ito na yun, ano nangyari dito? Di ba? Ano nangyari? Those were the days na dati nanonood lang tayo ng news eh. Ngayon, hindi na eh. Dapat gising ka na eh. Kasi, nag-feed sila ng mga pang brainwash eh. Ang kawawa dyan, yung generation ngayon. Kasi, I'm sure, maraming kabataan ngayon na absorb lang ng absorb kung ano sinasabi ng TV. No? Kaya isa ko nakita may nag-post na may nakikipagtalo sa kanya sa about Bechin. Sabi na, kung totoo yan, di sana sinabihan na kami. I mean, yung truth pala, nire-relay mo sa ibang tao, hindi yung ikaw mag-research. Dapat ikaw mismo mag-research. Mahina ba audio ko? Ay, nako, kaya nga sabi ko, hindi ko alam dito sa FB eh. Dito lang ako sa FB nagkakaproblema. Sa YouTube, wala eh. I don't know. Ilalapit ko na lang. Okay. Hello. Yan. Kumusta? Init at ulan equals climate change. That is true. Cora, good evening. Loud and clear. Ayun. Good evening sa lahat ng viewers sa program. Salamat. Yeah, magpa-follow up din ako doon sa pinost ko yun sa ate ko. Kasi ganito yan, no? Palis kami kahapon. Sa susunod, UF pa naman, kung ano-ano na lang nga eh, kung pinapanakot nila eh. Kahapon, ito, paalis kami, graduation ng anak ko kahapon eh. Nakita ko yung ate ko, nag-post dyan sa Pilipinas. So yung ate ko, sampalataya din yun sa Bechin. Nung nagbakasyon nga dito sa Houston, kailan ba yun? Nung July last year, no? Pinost ko yun dito, yung video, sinundo namin siya sa airport. Nagtataka siya eh. Nakita ko yung tsura niya. Nagtataka siya lang. Siya lang ang nakamas dito. Nung dumating siya sa airport. Sumampa siya sa airport. Siyempre, kamag-anak mo, ate mo. Hindi mo, siyempre, no? Nasa kotse na kami. Nakikipag-usap sa pamangking ko yata, sa misis ko. Ako nagdadrive eh. Ay, kasi nag-iingat lang ako eh. Ganyan. Oh, sige. Yan naman ang mga palusot nila eh. Yung mga na-brainwash eh. Pero I see it, nakita ko sa kanya in her face na nagtataka talaga siya, bakit sa Texas walang nakamask, walang nagso-social distancing. Last year to 2023. Tapos nagpunta kami sa mall. Yan, walang katulad sa Pilipinas na hanggang ngayon daw meron pang nagre-require ng Bechin card diyan. Grabe naman. Tapos nagre-require pa daw diyan ng Bechin card pag magtatrabaho. Aplikante. No, dito 2023 nagpunta siya, no? Pero previously wala eh. Ayun pa, no, Ron Marcaida, yung si Eric Proctoso. Teka. Hindi ko alam eh, ano ba talaga? Bell's palsy ba yan o yung katulad kay Justin Bieber? Yung kay Justin Bieber kasi, yun ang permanent eh. Permanent kasi yung kay Justin Bieber eh. Anyway, I still believe, kahit wala akong ebidensya, ito na naman ako, magsasalta ako ng tungkol sa Bechin. I still believe, Bell's palsy, okay, so viral yan, or unknown ang cause yan, na yung mga may Bechin talaga, medyo humina na yung immune system as compared sa walang
walang betchin. Ang magpapatunay niyan yung video ni ano, doon sa hindi naniniwala, yung video ni Senator Tito Soto. Nagpa-test sila, nagpabilang sila ng immune system level nila. Sila mag-asawa, no? 500, yung asawa niya si Helen Gambo, 400. Yung anak nila na walang betchin, 30,000. Oh, di ba? So yun pa lang, yun ebidensya yun, dapat yun ako hindi ko na-save yung video na yun eh. Datkel may pagawa ng betch. Well, ganyan talaga eh. Alam mo, naniniwala ako sa desperate times requires desperate measures. Kung kailan naman tapos na yung saka ka pa magpapabetchin dahil requirement, di ba? Ang sagwa. Yung kapatid ko ganyan eh. Kung kailan tapos na yung scamdemic, nung 2022 yata, nagpabetchin. First betchin. Kung kailan tapos na. Ibig sabihin, nakalampas ka na dun sa diba? Parang hindi niya kinwestiyon yung sarili niya. Bakit ako nag-survive noon? Wala naman akong betchin. Noong 2020, 2021. Tapos 2022, mid-year, nagpa-betchin. Sabi ko, bahala ka. Wala nang magagawa. Wala kang magagawa, mga ganyan. Lalo na mga mahal mo sa buhay. Wala na, iturok na yan. Anong gagawin? Para yung AstraZeneca, laban o bawi sila. Laban o bawi. No? Babawiin na nila sa market. Tapos, based on reporting ng GMA, palusot pa rin yung GMA, sabi ng GMA. Kasi sobra-sobra ang stock eh. Talaga? Kaya daw babawiin dahil sobra ang stock? Di ba parang yung reporting ng GMA, nakaka-insulto na eh. Dapat may insulto na yung intelligence natin eh. Ang totoo nun, babawiin dahil yung side effects. Pero pag nire-report ng GMA, babawiin na kasi ang dami na daw stock sa market. So magpapaubaya na pala yung AstraZeneca. Di ba sabi ko sa inyo dati ako sa sales, sa pharmaceuticals. Nagpo-promote kami ng mga gamot dati, no? So pag ikaw medrep ka, ina-analyze yung market share. Kunyari, yung mga iba-ibang company, nagtitinda kayo ng paracetamol. O sa paracetamol market, ilan ang market share mo dyan? 50%, 40%, 30%? So, syempre, gusto mo lumaki kasi pag ikaw nagdo-dominate sa market, sabihin, mas marami kang kita. So, imagine mo sa betchin. Sino yung leader ng betchin? Di ba? Pfizer. Tapos Moderna, Sinovac, AstraZeneca. So, ibig sabihin yung AstraZeneca, susuko na, hindi na kami kompetensya sa inyo dahil sobrang na yung stock. Ano yan? Ang bait naman. Parang, you defeat the purpose of being a business. Business yan eh. Tapos, ipupull out mo yung negosyo mo. Bakit? Dahil sobrang yung stock. Di ba nakaka-insulto yung rason ng GMA? Kaya nabubisit talaga ako dito sa GMA na to eh. Mapa weather, mapa ganito, puro kabisita ng binibigay nito sa mamamayang Pilipinas. Hindi na, sa mundo siguro eh. Kasi nga, kahit nasa kabilang panig ng mundo, yung mga Pilipino nakakanood sa kanila eh. Di ba? Ipo-pull out daw dahil sobrang stock. Nakakabobo, Tesby. Nakakabobo talaga. Para bang iniinsulto na tayo ng GMA na hindi naman niya magreklamo, hindi nila mapapansin. Sige, mag-isip na lang kayo ng rason para ipagtanggol yung kumpanya. Ganon ginagawa nila kasi bayad. Don't tell me na hindi bayad yan. Doon sa magtatanggol, unahan ko na. Panoorin nyo yung Pain and Hustle sa Netflix. Ewan ko nandun pa yun. Pain and Hustle. Basically, mga medrep sila eh. Pharmaceuticals. Binenta nila yung pinopromote nila yung gamot na pain reliever. Pero nakaka-addict. Nakakamatay. So, anong ginagawa? Susuhulan mo talaga yung mga doktor. Ganun talaga eh. Ganun ang namin eh sa medrep eh, pag may medrep. Kasi nga cutthroat competition, marami kang kalaban eh. Kunyari, paracetamol, ang dami nagbebenta ng paracetamol. 'Di ba? May Tempra, may Biogesic, and kung ano-ano pang brand. Pinaka-pero number 1 diyan, Tempra. 'Di ba? So syempre, para dumami ang magpe-prescribe ng Biogesic, kailangan mo ng prescription ng doktor. O paano magpe-prescribe sa'yo? Dati akala ko basta magko-cover lang ako sa doktor eh.
Ganoon, nung bago ko, first year, kaya palagi ako sinasabon ng boss ko, yun, supervisor ko. Kasi nagko-cover lang ako. Ano sabihin, bibisitahin ko lang yung doktor, magbibigay lang ako ng ano. Pero hindi nagre-reseta yung doktor. Kailangan may gawin ka. Hindi ko naman nilalahat, pero majority ng mga doktor nag-iintay ng lagay. No? Kailangan i-sponsoran mo yun ng trip to where na gusto nilang puntahan, trip to Australia, trip to USA, trip kung ano trip. Magpe-prescribe yan. Kung may, minsan nga nagpapabili pa ang kapal ng mukha Yeah, laki ng bigay nila sa advertising sa mainstream. Yeah, dati nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, yung Alaxan, nung 6 pesos lang yung Alaxan, ang cost of goods ng Alaxan is 60 cents. Imagine yung 60 cents as binebenta sa mamamayan ng 6 pesos. Kasi bakit? Magkano ba bayad kay Manny Pacquiao? 'Di ba? 20 million yata 20? I don't know. Kasi si Casey Concepcion nung kinuha ng kumpanya namin, 15 million ang bayad So makukunin yun, 'di ba? Sa cost of goods mo yan kukunin. Tapos yung mga boss pa, yung mga nasa taas, ang lalaki din ng mga incentive. So imagine mo, 60 cents, 6 pesos. Sabi ng iba, 10 pesos na ba ang alaksan ngayon? Oh. Pero usually 10% lang ang cost of goods niyan to produce. So sobrang dami ng kumikita. Kaya ganun kamahal ang gamot. Yan ang reality. No? Ano pa? Balik tayo dun sa kwento ko, dun sa ate ko, no? Kaya nga, nagpunta siya rito. No, nagtataka siya. Hindi naman niya sinabi nagtataka siya, pero nakita ko yung reaction niya nung napatingin siya na siya lang ako nakamas. Kain kami sa restaurant, no? Wala, hindi nire-require ang mask. Hindi, last year pa yun, no? Tapos, 8 nga kami magkakapatid, no? So, 8 magkakapatid, ako lang ang walang betchin. Tapos yung nanay ko nandiyan sa Pilipinas, so pinabetchin na nila, wala na ako nagawa. Pinabooster pa nila, wala na ako nagawa. Buti na lang, buhay pa. Yun ang medyo tinamaan ako kahapon. Kasi malamang yung ate ko, ganun din Para bang pag kilala mo na yung namatay, parang ang lapit na nito Iba yung dati yung napapanood mo lang sa mga feed na, uy, may namatay ngayon, ganyan. Tapos, yun nga, kakilala mo. Tapos yung ate ko kasi, yung batch nila sa nursing, close sila close. Every 3 years yata, 5 years, nagre-reunion pa sila No? Mga mayayaman na, mga successful na. So, ano ba, last year, kaya siya nagpunta rito, nag-reunion sila Nag-reunion sila sa Chicago. Ganun yung batch nila sa nursing, mga mayayaman nag-reunion. Tapos a few years ago, nag-reunion sila sa San Antonio, Texas. And then nakita ko nga, in-stock ko yung profile nitong namatay, nakaklase niya. Sabi niya, nakita ko may certification from San Antonio, Texas. So sabi ko, ano kaya? Nag-abroad kaya dati yan? Umuwi na sa Pilipinas? I don't know. Pero, yung ate ko, ito pa yung ate ko, no? At nung kasagsagan nito, nung bagong roll out yung mga ganyan, alam nyo ba, inaaway ako niyan sa chat. Sabi niya, magpa-betchin ka na kasi. Sabi niya, parang gano'n. Alam niyo ba, malamang naranasan niyo yun Yung may mga betchin na iinis sila pag wala kang betchin. Kasi parang feeling nila nga, hindi i-epekto yung ganito nila pag hindi ka nagpaganito. Alam niyo yun? Kaya sabi siya, magpa-betchin ka na kasi. Bakit ba hindi ka nagpapa-betchin? Inaaway ako sa chat nun Sabi ko, nag-survive nga ako ng walang betchin, tapos ngayon magpapa-betchin ako. Di ba? It doesn't make any sense. Nabuhay ka nga na walang betchin nung first year 2021, tapos 22 magpapa-betchin ka. Yan din yung sinabi sa akin nung PCP ko primary care physician ko, nung nagpa-check up ako ng 2021 yata. Late quarter na ng 2021. Kasi syempre yung doktor mo, yung personal doctor mo, yung yung suki mong doktor, doon ka palagi nagpapa-check up regularly. Dito kasi may annual check-up kahit wala kang sakit. Sabi sa akin, do you have your Bidco box?
Sabi ko, no. Sabi niya, ano ba sabi niya? May I ask why, ang galang niya pa eh, may I ask why you don't have the box? Sabi ko, I don't need it. I survived 2021 without it. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nakasagot. Yung kailangan nyo lang matuto sumagot. 'Di ba? Hindi niya ako pwedeng i-require kasi alam niya yung batas, 'di ba? Pwede siya ma-demanda. Diyan sa Pilipinas, alam niya yung batas, tinatapak-tapakan lang eh. Wala namang pakialam diyan eh. July Engay, good evening sa inyo. No? Sa Pilipinas, parang nilabas yung RA 11525, wala namang walang rumerespeto unless ipamukha mo na, oy, RA 11525. Dito alam nila kasi madedemanda sila. No? Kaya yung doktor, hindi na uli niya ako tinanong. Sinabi ko na eh, di ba? Medical freedom, yan ang tinatawag na medical. Kaya ngayon ang pinagkaiba ng Texas in general, hindi buong Amerika. Kasi sa California, baka mas malala pa sa inyo eh. No? Yeah, oo nga eh, Christina. Parang tingin sa'yo nakakatakot ka kasi wala kang bitch. Yeah. Parang tayo yung tayo yung nagdulot ng scamdemic. Parang tayo yung source. Ano nga? Sabi ko nga sa Pilipinas ko lang narinig, guys, super spreader. Sa Pilipinas ko lang narinig yan. Inimbento nila yan. Ibig sabihin, they misused it. Inimbento nila yan, super spreader. Super spreader. Ang pinagbibintangan palagi ay walang mga betchin. Diba? Walang betchin ang pinagbibintangan. Parang tayo yung nagkukos ng misery nila. Kaya na-quarantine ang lahat dahil sa atin. Dahil ang daming matitigas ang ulo. Dahil ayaw sumunod. Yan ang tono nila. Lalo na pag nagsasalita si Piduts, yung ibang mga government officials, ang titigas kasi ng ulo. Ganyan. Hindi natin ma-achieve yung herd immunity. May herd immunity pang nalalaman eh. Actually, tama yung herd, no? Kasi parang mga sheeple talaga sila. Di ba? Sobrang nakaka-pressure talaga kababayan ko sa workplace and unbashed sa PPO. Kaya every 14 days ako nagtitake ng mahal yun ha. Ang mahal nun. No? Saludo ako sa iyo, Raymond. Kaya nga, ganyan din nangyari sa mga teachers. Alam ko yung nag-inquire sa Wandakila. Ayaw silang papasukin nung binrot up nila yung human rights nila. O sige, pwede na kayong pumasok. Kaso dapat magpa-test kayo every couple of days. Yun, the irony, Jeremy. Yan yung irony. Sila yung protektado. Pero sila yung takot na takot. Tapos nakaganyan pa. Sila pa yung takot na takot. Takot na takot sa... Kaya nga, dun medyo talaga eh. Nung time na yon, nahalata na namin eh. Kasi nagdi-discuss kami mag-asawa eh. Di ba? Bakit gano'n? Nakala ko ba protektado na sila? Bakit takot na takot sila sa atin? Di ba? It doesn't make any sense. Pero alam niyo ba, psychological, psyop yan eh. Kasi nga kailangan nila ng pressure, kailangan ng fear para sumunod. And ayaw na ayaw nila sa katulad natin nag-iisip. Ayaw na ayaw. Gusto nila, susunod ka na. Sabi nga lang ate ko sa akin, sumunod ka na lang kasi. Gayun din yung isa kong kaklase dyan. Yung mga taga-Amerika, hindi sumunod na lang kasi kayo. Tama nga sila sa herd mental. Herd nga talaga. Dahil mga sheeple, para kayong mga tupa na inaakay lang. Sunod lang ng sunod. Eto na naman ako eh. Hasalta ako eh. Tungkol na. Ingatan natin mga words natin ha. So yun nga no. Utakan lang yan. Mas mautak sila. Kaya nga eh, alam nyo guys, para ipagkwentuhan lang ako, no? To the point na dumating na yung punto na sabi ko, sige na nga, matira na, matibay. No? And at that time, plano namin umuwi ng Pilipinas, required ang betchin, required ang magpasundot ng ilong, within 3 days, pag nagpa-test ka, dapat 3 days ang lipad mo. Kasi hanapin sa airport. Meron akong kaibigan, no? Si Jundel. Hindi niya alam yung tungkol sa requirement nyo na fill upan online. Hindi siya nakabiyahe.
Nirefund yung ticket, pero hassle yun. Hindi siya nakabiya. Ang dami, Cheche Boreche, papauwi ng Pilipinas, no? Dapat meron kang ano nga, yung Bechin passport. Tapos may fill-upan ka online, kung ano-ano. May equivalent yan sa Canada eh. Yung Canada Go ba yun? Yung, basta i-check mo yung mga kaek-ikan. Para bang, gusto ko sabihin, kung makagawa kayo ng requirements, para totoo yung virus na yan. Di ba? Grabe. Kaya hindi ako bumiyahe. Talaga, sabi na ano, tapos nagyaya pa yung miss ko tsaka mga kaibigan namin na, ay mag-cruise tayo. Required sa ano, sabi ko hindi tayo talaga masusubok din talaga yung ano mo eh. Yung ano tawag yung integrity mo, yung basta yung tigas mo eh na mag-resist. Yeah, sabi nung nag video call kami sa Pilipinas, no? Mga kapatid ko, nanay ko, sabi ng mami ko, hindi ka na pala makakauwi sa Pilipinas yan. Sabi ko, anong gagawin ko? Diba? Alam nila na wala akong betchin. Sabi ng miss ko, paano yan? Hindi tayo sabi ko, political yan. Okay? Pag nagpalit ng namumuno, magbabago din yan. And true enough, nagbago nga after the election. Kasi ginamit lang talaga nila yan para mamas yung dayaan dito sa Amerika. Ginamit lang yan, sorry. Ginamit lang ang Pilipinas din. Yung dayaan talaga sa Amerika, ang pinush nila, yung election dito. Diba? Kaya abangan nyo, November 5 election dito, magkakaroon na naman ng event para maipush nila yung dayaan. Sasabihin nyo siguro, bakit naman Amerika lang talaga, hindi buong mundo. Amerika talaga ang purpose nila. Bakit? Kasi Amerika lang naman ang lumalaban eh. Amerika lang naman ang pwedeng pumalag eh. Amerika lang naman talaga may freedom. And, Amerika ba ang number 1 donor ng WHO? Diba? Amerika. Kaya gusto nila makontrol ang Amerika muna. The rest, madali na, no? Lalong-lalo na Pilipinas, ang dali-daling kontrolin eh. Lahat ng official nyo dyan, on board with the narrative ng WHO. Wala namang kumontra. Wala. Di ba? Mga private citizens lang kumukontra. Kaya nga, hats off sa Juan Dakila and mga katulad natin, mga tinatawag na truthers or patriots, no? Kasi, wala naman talaga. Walang celebrity. May nakita ba kayong celebrity? Sasabihin nyo, sir, si Pen Medina, hindi na siya active ngayon as compared yung mga may maraming followers, eh. Di ba? Walang celebrity, walang politiko na kumontra. Wala. Samantalang dito, naglulusot dito. Pagka mga ganyan, nire-require ni Biden ng wala. Tapos, yung Texas lumaban against, yan ang federal government, no? Yung federal government under Greg Abbott, Texas, nilabanan yung mass mandate tsaka Bechin mandate ng government. So, wala kami dito wala kaming mandate, wala kaming mass mandate, wala. Unlike California, New York, yung mga blue states, liberal states. Diba? Ni-require sa kanila. Kaya sabi ko, majority ng taga-California may Bechin. Siguro 99%, 90%, I don't know kung actual figure, pero I don't think na tumira ka ng California tapos hindi ka susunod sa kanila. Yun nga. Nung nag-physical exam ako kanina, may questionnaire kung meron ba akong Bidco box. Tapos naka-indicate ko anong Bechin. Nilagay ko unbechinated. Tinanong ako ng doktor, sabi ko personal reasons. Then tinanong pa ako kung bakit. Sabi ko I don't take experimental drugs. Yan ang mga sagot. Yan ang mga sagutan. I don't take experimental drugs. Yeah, kasi alam niyo, pagka pinush nila yan, yung doktor mismo, matatakot din yan na masusya. Pagka pinagpilitan niya, sabihin nyo, Doc, pwede ba natin gawin yan on record? Diba? Hindi, against talaga sa human rights yan, napipilitin kayo. Pipilitin kayo na, tusukan. Kaya nga, tingnan nyo, example na, maganda na yan yung Astra eh. After so many people na natusukan nila, ngayon sasabihin nila na ang totoong reason, di ba? Yung side effect. So, anong gagawin nila doon sa natusukan? Hihigupin nila? Hindi na, wala nang laban o bawi, no? Parang ang nangyari dyan, sorry na lang, sorry. Ang gagawin nila, babayaran na nila yung mga politiko para hindi mademanda sila.
hindi sila masu. Ang kapal nga ng mukha nitong Pfizer, di ba? Alam nyo ba, number 1 Pfizer ang kumita dito sa scamdemic na to. Number 1. And they show no remorse, na walang pagsisisi, walang di ba? Talagang pangangatawan nila hanggang huli. Bakit? Kasi ang laki ng pera mawawala sa kanila pag inamin nila yung mali. Malaking pera mawawala. Pera lang naman eh. Di ba? Yun nga masaklap eh. Ito, pera pero tao, buhay ng tao ang kapalit. And minsan naawa din ako, lalo na sa mga kababayan natin pag nakita ka ng video na naghihirap dahil sa bechin. Ibig sabihin yung sintomas or namatay dahil sa bechin. Diba? Nakakaawa din. Pero yung iba nagsasabi, ba't ka maawa? Pinili nila yan. Well, syempre kahit pa paano, ando pa rin yung yung humanity na yung emotion na hindi naman lahat talaga ginusto, yung iba napilitan lang, yung iba sumabay lang sa agos, na true enough na hindi sila nag-research on their own. Pero kahit pa paano, dapat meron pa rin awa eh. Kasi feeling mo, naloko lang din sila. Naloko lang din. Ang nakakabwisit, yung nagpa-betchy na, tapos nakikipag-away pa sa atin. Yung nakakabwisit, doon ako nabubwisit eh. Doon ako nabubwisit. Nakikipag-away. Mali na nga sila. Andyan ang ebidensya sa harap. Talagang aawayin ka pa din. Nung nasa ER ako few days ago, tinanong din ako kung may betchy na ako. Sabi ko hindi. Ayun, no further question. Buti hindi nila ako nirequire magmas sa hospital nung x-ray na ako. Yeah, we should know our rights. Lalong-lalo sa Pilipinas. Tapak-tapakan nila yung, ay nako, sinabi mo pa, Aishin, ma'am. Mas nakakaawa mga bata. Dahil, yeah, isa pa yan. Nako. Maaway na ako sa mga bata eh. Kaya, never ako sa Pedia Ward eh. Pedia Ward. Ayoko, ako na ko eh. Maawain ako eh. Kaya nga, lalo na yung mga bata, hindi pa nila alam talaga eh. Pero yung mga magulang na tanga, sinusubo yung mga anak nila. Alam niyo, hindi lang sa Pilipinas yan eh. Dito, may kaibigan kami na Pinoy, nagtatrabaho sa Methodist Hospital, malaking hospital. So, dalawang anak niya, pinabetchy na niya. Sabi ko, ano to? Sabi ko, nurse ka, hindi mo alam? Doon ako na-amaze eh. Nurse ka, doktor ka, hindi mo alam na experimental yan. Di ba? Kaya nga, napansin ko, kaya pala ang natitigi ngayon, mga nurse, doktor, mga frontliners. Pansin nyo? Hindi talaga sa pinag-aralan yan eh. I don't know. Wala talaga sa pinag-aralan eh. Wala eh. Kahit sila mismo na nasa medical field. Ay, ito pa pala, no? Di ba, a few weeks ago, gumawa na akong video, yung kaklase ng misis ko sa UST Nursing. Namatay. Cancer din. Cancer, turbo cancer din. Tapos, ang nun, hindi ko to na-mention eh. Yung anak nun, nung namatay, no? Nagdodoktor ngayon. Okay? So, pares silang may betchin. Tapos, yun nga, yung namatay na kaklase ng misis ko, UST graduate, UST nursing graduate, pro-vax din. No? Pro-betchin. Nung kasagsagan nito, scam na to, tinatanong din yan yung misis ko, bakit hindi daw kami nagpapavax, ganyan. Alam niyo yon, yung mga tipong feeling nila mga sila? Ano yon? Crusade warriors na ano yon, yung parang maliwanagan to, parang feeling nila pag naliwanagan kami magpapabetchi na kami. Kinukumbisi si misis ko. And hindi niya magets bakit hindi kami nagpapabox. Safe naman daw kasi educator din pala siya. Yun nga, educator sa hospital na pinagtatrabahuan niya. And then yun nga, namatay. Nung umattend siya, sabi ko sa miss ko, huwag ka na umattend eh, kasi may pasok siya. Close nga sila. Umattend siya, andun yung mga klase nila. Habang nandun siya, ito sa Lamay. Yung kapatid ng namatay, na nurse din, ang sabi, turbo cancer yan, turbo cancer. Doon daw niya narinig, parang okay, tayo lang naman mga truthers nagsasalita ng mga turbo cancer Sabi ko sana kinuha mo yung FB, may pag-friend ako doon. 'Di ba? Kasi alam ko yung iba parehas na pag ikaw alam mong may mali, akala mo ikaw lang mag-isa. Kasi nga doon sa buong Lamay, yun lang daw yung nagsasabi ng turbo cancer Sabi turbo cancer yan.
Nagulat daw siya kasi sabi ng miss, nagulat yung miss ko kasi sa kanya lang naririnig yun. No, sa mga katrabaho niya hindi naririnig. Eh yun nga, kapatid nung namatay, alam na turbo cancer ang kinamatay ng friend niya. And then kaya na medyo nasaktan yung miss ko, kasi nalungkot. Kasi yung kaklase niyang yon, sabi niya ang dami daw potential, matalino, maganda, successful, educator eh. May matalino talaga. Tapos yung anak, nagdo-doktor pa, and then boom, turbo cancer. Parang eto, yung pinost ko nga, yung kaklase ng ate ko. 'Di ba? Successful na, nagtatrabaho sa DOH, boom. And in-stock ko pa yung profile eh. Nagpo-post pa yung namatay ng April 5. Nagpo-post pa siya, no? Nagsi-share siya sa feed niya. April 5, tapos May, ano ba kahapon? May 9, patay na, nakaburol na. So, ganun, sabi ko, parehas na parehas ah. Sabi, nung message ko pa yung ate ko, sabi ko, anong kinamatay niyan ng kaklase mo? Don't tell me, cardiac arrest or turbo cancer. Ang sabi sa akin, stage 4 leukemia. Ay, alam na this. Sabi ko, ano yan, safe and effective. Tapos, sinend ko sa kanya yung picture ng kaklase niya na vaccination works nakalagay. Buti hindi nagalit sa akin yung ate ko. Kasi malamang, kinakabahan na din siya. Diba? Parang ngayon, na-unravel na yung narrative eh. Lumalabas na yung katotohanan eh. Diba? Yan nga po masakit eh. Tuloy pa rin sila sa pagtulong mga bata bagong sila na sa probinsya. Nako, alam nyo guys, no? Kung nasa medical profession ka, napansin ko nga, no? Alam nyo ba guys, pag buntis, never, it's a rule talaga na huwag ka magbibigay ng kahit anong gamot sa buntis. Vitamins nga lang eh. Tapos hindi pa lahat ng vitamins ha. Pero napansin ko nung nag-roll out sila ng bid ko, in-include pa nila pati mga buntis. And yet yung mga buntis pumayag naman. 'Di ba? Imagine niyo guys, ultimong paracetamol bawal sa buntis. Tapos pinapayagan mag-betchin. Tapos iniba na nila yung science. Ay, ano yan? Sa paborito nila sagot, the benefits outweigh the risk. Talaga? Ang benefit daw, maliligtas ka sa bid ko. Yung kwentong yun, yung kwentong kutsero na yun, hindi totoo yun. Kasi nga, yung mga walang ambetsin, hindi nagkakabid ko eh. Hindi nila mapaliwanag. Siguro, may kilala kayo may mga betsin na inis na dahil hindi kayo nagkakasakit. No? Alam ko, ako nararamdaman ko yan eh. Ako kaya nga nagbawas ako ng mga kaibigan eh. Talaga, ang dami ko tinanggal na kaibigan. Dami ko tinanggal. Kaibigan in real life, kaibigan in the internet. Kaya nga, dati ko sa original account ko, 1,500 yung friends ko dun eh. Ngayon, 244 na lang. Ang dami ko tinanggal. Di ba? Alam ko, ramdam ko eh. Yung ano nila eh. Yung pangiinis nila, yung dahil hindi, parang nagtataka sila, hindi nila magets. Ba't to si Jason? Hindi nagkakabid ko. Samantalang yung mga kaibigan namin dati kong kaibigan, hindi ko na kaibigan ngayon, na nagpa-bid ko box, 2 beses na. 2 beses. Ewan ko lang kung tumatlo na sila ngayon, pero nung magkakilala pa kami, 2 beses nang nag-positive. Paano nangyari? And then, hindi nila ma-explain yon. Kaya nga, Kimi Ann, Dayap, bawal lang kahit anong gamot, kahit paracetamol. Tandaan nyo, kung may makakapanood dito ng video kung buntis kayo, may kilala kayong buntis, bawal! Kasi makaka-apekto yan sa growth and development ng fetus. Tapos magpapabakuna ka na may mRNA. Diyos ko po, mRNA, connected RNA, kahit hindi ka nag-aral, i-research mo lang yung RNA, DNA, yan ang building blocks ng katawan natin. So, ibig sabihin, habang lumalaki yung fetus, ito na naman ako, baka ma-sensor tayo. Pagka nagsasabi ka na ito, sinisensor ka eh. Ayun nga, no? Habang lumalaki ang fetus, dadagdagan mo ng gene-modifying drug, edi, putya, what do you expect? Paglabas niyan, baka may sakit na sa puso. Kaya nga, di ba, parang pinaghahandaan na ng ng GMA News sa ABS-CBN na pati daw mga bata posible ding mga heart attack. Okay.
Kasi, bakit? 'Di ba? Paglabas niyan, pag pinanganak yan, meron na yung deformity. Cardiac, cardiac deformity. Ibig sabihin, yung puso niyan, may tama na pagka panganak pa lang. Parang alam nyo guys, strategy nila yan ha. Pinaghahandaan na nila yung side effect ng Bechin na inormalize. Normal lang daw. Kaya nga sabi ko, di ba? Ilabas nyo yung libro. Di ba? Dapat nakabase tayo sa libro. Na nagsasabi mga bata, normal lang na ma-cardiac. Imposible. Kahit matagal na ako nag-aral at kahit hindi ako expert, common sense will tell you, no? Pag bata, healthy individual, 'di ba? Maski naman kayo, naging bata din kayo, 'di ba? Mas malakas tayo. Kaya lang naman tayo, syempre, parang kotse, habang tumatagal yung kotse, lumalabas na yung sira. Lumalabas na yung mga piyesa na kailangan palitan. Ganun din ang katawan natin eh. Yung brand new, galing sa kasa. Sabihin niyo siguro, sir, may mga brand new naman galing kasa na na may sira. Yeah, totoo. Pero something went wrong. Hindi yun yung normal. No? Kaya nga nire-recall nila, dapat walang bayad yun kasi kasalanan nila yun. So, meaning, pagka yung nilabas mong anak, may diferensya, di ba? Ang unang tinatanong ng doktor, nung nagbubuntis ka ba? Uminom ka ba ng mga gamot? Kung ano-ano? Anong ginawa mo? Nangyari na-stress ka ba? Nadulas ka ba? Di ba may mga ganon? Kasi hindi normal na pag lumabas yung bata, may sakit na sa puso. Pero tignan nyo yung mainstream media, specifically GMA and ABS. Gusto na lang inormalize na yung mga bata na heart attack na daw. Which is BS. Napakalaking BS. Kung kayo may anak, may planong magkaanak, you need to protect them. Kailangan yung protektahan sila na bago pa lang kayo magbuntis, protektahan nyo na. Ibig sabihin kung yung mga gustong magkaanak, nag-ovulate pa lang, huwag ka mag-iinom ng kung ano-anong gamot. Baka buntis ka. Or, di ba pinagbabawalan nga, buntis magyosi, uminom ng alak, tapos magpapabetchin. Napakalaking kalokohan nun. Kaya, and the sad part is, may mga kababayan pa rin tayo naniwala na mga buntis. Nagpabetchin pa rin. Kaya naawa ako Naawa ako dahil hindi nila alam. No? Hindi nila alam. Or, kaya nga sabi ko, napakagaling na motivator ng fear. Yung takot. Pag ikaw natakot, lahat gagawin mo. No? Ganon din sila, siguro. Natakot sila, kaya lahat, sige na, para matapos na to, para hindi tayo mag-quarantine, para wala nang restriction, wala nang mag-mask, magpabetsin na tayo. Ini-analyze ko parang ganyan ng ganyan ng pag-iisip nila Di pa talaga natuto kababayan natin sa dengue. Yeah, Raymond, alam mo, yan ang problema sa ating mga Pilipino Isa sa napansin is, meron tayong short-term memory loss. Dali natin makalimot. Example nga, si Erap Napatunayan na nga, nag-plunder, no? Guilty. Binoto pa rin sa Manila, ginawang mayor. O, anong tawag mo dun? O, si Garin ba yun? Si Garin, sa Dengbaksya. Ang dami na nga lumabas na namatay dahil just sa Dengbaksya na yan. Nasa pwesto pa na si Garin. O, ngayon, 300,000 plus excess deaths. Na I'm sure, underreported yan. Baka mas malaki pa yan. Kasi unang-una sa culture natin mga Pilipino, hindi naman tayo nagre-reklamo. And then marami nga in denial na kahit namatayan na sila, hindi nila aaminin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag kami namatay, di ba, in-screen grab ko agad kasi alam ko, anong tawag nila yan? Iwa-whitewash nila yan Di-delete nila yung account. Wala, hanapin nyo yung mga ibang accounts na namatay. Dinidelete na. No? Samantalang before the bid ko, hindi nila, yung iba hindi dinidelete yung account kasi to prolong the memory. Pero ngayon, once na namatay, dinidelete agad. Lalo na, andyan yung cost. Lalo na yung mga picture na may ganyan, protektado, didelete agad nila yan. Iwa-whitewash nila. No?
Dito sa amin may namatay kanina lang. Dati kong customer yon. Tinanong ko yung kapatid kasi napangiti lang ako nung sinabi mong customer mo. Okay. Tinanong ko yung kapatid kasi kilala ko. Sabi ko, ano kinamatay? Sagot niya, lupus. Tinanong ko ulit yung betch. Pfizer. Nako, sabi ko alam na this. Yeah. Blood and blood products. Kaya nga, nung tinanong ko yung kapatid ko, no, anong kinamatay? Huwag mo sabihin turbo cancer. Leukemia daw stage 4. So, leukemia meaning cancer of the blood. Cancer nga. Turbo cancer nga kasi stage 4 na. I mean, ang daming buntis nagpa-anti-tetanus betchin, nag-comment ako, wag nilang gawin sus, mangangatwiran pa. Alam nyo guys, dahil sa nangyari ngayon, dati hindi ako pumayag na tawagin nila akong anti-vax. Hindi ako anti-vax. Sabi ko, ang dami kong betchin eh. Kompleto kami kasi 'di ba bago ka makarating ng US, kailangan kompleto ang betchin record mo. Okay? Buti nga pumunta kami noon 2009 eh. Tapos nung dumating ako dito, nagtatrabaho ako sa dialysis. Kailangan yearly may flu box. Tapos titingnan pa nila yung condition mo sa Hep A, Hep B, Hep D. So yun, nung mababa yung result, nagpa-Hep B box din ako. Kaya sabi ko hindi ako anti-vax. Pero ngayon, parang okay na sa akin na tawagin niyo ako anti-vax. Kasi nakakapagduda na eh. Parang, ano ba pumipigil sa kanila para ihalo yung lason sa regular na betchin? Diba? Wala eh. Nakakapagduda na sila eh. Kasi nga, ihalo nga daw sa gatas eh. Diba? Para sa mga taong ayaw magpa-betchin, lahat may betchin. Yung mga baby po, 7-in-1 na yung betchin, may 7-in-1 na pala. Napag ko yung vlog ng baby pa anak nila, Kong TV at B. Cortez. Good news, Brother Jay, si Duque, kakasuhan na ng ombudsman dahil sa parmas ka. Ay, nako. Gising Maharlika, salamat naman. Good news talaga yan. Thank you. Sa'yo ko lang narinig ngayon. Kailangan kasi, una yan, makasuhan sila. Kahit hindi related sa betchin. Para mawala sila ng power. Mawalan sila ng impluensya. Ganun yan. Kailangan makasuhan muna. Para ma-cut off yung tie nila sa pwesto. Kasi, kahit alam naman natin lahat, kahit hindi na siya ang health secretary, may impluensya pa rin yan sa DOH. Kaya dapat kasuhan talaga yan. Puro kabalbalan eh. Diba? Nung dinala ko pamangkin ko sa Alabang Med Center, early 2022, nasa baba yung face mask. Sabi ng doktor, itaas mo yung face mask mo. Sabi ko, wala namang bead ko, doc. Sabi sa akin, sinong may sabi sa'yo? Sabi ko, yung CDCPH, na Dr. Jade, yan, sinabi mo yung source mo, no? At yung ibang mga attorney, sagot sa akin, ayaw ko na makipagtalo sa'yo. Kaya nga sabi ko, hindi na ako nagwa-wonder, bakit may mga namamatay na doktor? Bakit may namamatay na nurse? Kasi yung katangahan, wala sa pinag-aralan. Wala sa antas ng buhay, hindi porket mayaman ka, magaling ka. Yung ate ko nga, di ba, sabi ko, sampalataya sa Bakulam, vice president yan ng kumpanya, yaman yan, milyonarya yan. Mas mayaman pa sa akin yan. Ako nasa Amerika, siya nasa Pilipinas. Mas mayaman pa yan. Pero, sampalataya sa betchin. So, what can I say? Anong tawag dyan? Diba? Kaya ganun nga eh. Tapos, nursing graduate yung ate ko. Yung ate ko kasi, graduate ng nursing, pero hindi siya nag-nurse. Yeah? Pero yumaman nga siya. Pero yun nga, katulad sa kwento mo ng doktor mo, July, Engay. Yung katangahan, wala sa pinag-aralan niyan. Kaya nga, alam niya minsan na-amaze ako sa mga ordinaryong tao. Hindi naman sa minamalit ko, ordinaryong tao. Ibig sabihin, hindi sa medical field, pero they can see through the lies. No? Tsaka yung na-amaze ako din sa yung mga observations na logical. Example, yung kaibigan natin dito, si Gary Alvaro. Nagtatrabaho daw siya sa job site. Nakita niya yung mga traong grasa. Bakit ganun? Ba't walang mask, walang betchin, hindi nagugas ng kamay, takbuhan pa ng takbuhan, sarap ng buhay. Samantalang kayo,
na sunod ng sunod. I mean, may protocol eh. Kailangan nyo sundin. Kailangan 6 feet. Kailangan... Pero yung mga taong grass, hindi sumusunod sa mga protocols. Na-observe niya eh. Doon niya lang napansin, okay, so peke talaga to. Excuse me, peke talaga itong bid ko. And sasabihin ko sa inyo, no, isa sa napatunayan ko, kaya political yan, hindi yan scientific. Kasagsagan ng bid ko. 2021, nag-road trip kami. Bumiyahe kami. 2021, 2022, 2023. Every year, nag-road trip kami. Pag summer, bakasyon kami. So, ibig sabihin, dadaanan namin yung mga ibang states, pati mga blue states, mga liberal na states. So, syempre, pag nandun kami sa mga blue states or yung mga liberal, magmamask kami kasi nire-require nila eh. Nakakapagtaka lang, nung dumating kami ng South Dakota, which is a red state, malayang state, katulad ng Texas, walang nakamas. Ang nakamas doon, mga turista. Ibig sabihin, mga taga-labas. So, tinanong ko yung isang shop owner, sabi ko, kumusta naman yung may mga namamatay ba di? Wala naman, wala daw namamatay. Kasi di ba, in-ingrain nila sa isip natin, pag hindi ka nag-mask, hindi ka nag-betching. At that time, wala pang betching eh. Tutumba ka na lang dyan, bubula bibig mo, tapos may darating yung mga naka-PPE. Dadaling ka sa ambulansya. Tapos paglabas mo, abo ka na. Di ba ganun ang narrative ng China? Wala pa naman ako nakita ng ganun sa Amerika. And sa Pilipinas, wala akong nabalitang ganun. May isang beses lang na may natumba yata noong 2021, kaya natakot lapitan. Yung pala nahilo lang. Di ba? So, ibig sabihin, political. Pag yung state mo, hindi naniniwala dyan, hindi naman namamatay. So hindi to scientific. Hindi totoo yung hindi totoo yung virus. Sorry to say. Sorry to say doon sa mga sampalataya. Hindi nyo may paliwanag eh. Bakit doon sa Amerika, sa Texas, hindi sila namamatay? Kasi, di ba? Tinanggal ng governor dito yung mask mandate, betchin mandate. Political yan. Hindi yan scientific. And I'm sure, yung mga tao nakakilala namin ng mga taga-California, nananampalataya na magkasakit kami. Nagbibiro, yung misis ko, no, meron silang mga group chat na mga magkaklase. Ginagawa pa nilang joke na, ay, doon tayo mag-reunion sa Texas kasi walang bid ko doon. Gusto ko sana dyan ba sa inyo? May bid ko. Actually, hindi kami nakatiis ha. Yung kaibigan na misis ko na sampalataya sa Betchin na taga-California, everyday nagpo-post yun na, ang dami na naman namin cases sa ospital, ganyan. Sabi ko, tanongin mo nga kung talagang may namamatay sa kanila sa bid ko. Oo daw. Which I think is a lie. No? Kasi nga dito, syempre, hindi kami pwede magbanggit ng details ng pasyente. Protektado na yung HIPAA yan, HIPAA. Yung privacy ng pasyente. So, in general na lang. Kasi nagtataka kami, no? Sabi, pasyente dito sa dialysis namin, nag-positive ngayon, wala lang. Sarap lang ng kain sa chair habang sarap ng kain. Tapos, after 1 week, negative na. Wala nangyari. Di ba? Yung mga hindi naman sa pinapanalangin mo na matetegi siya, no? Pero, paano nangyari yun? Immunocompromised to. Di ba? Bagsak ang immune system nito dahil dialysis patient, pero wala lang. Sarap pa nga ng kain eh. So, yun. Pero, yun talaga, no? Parang confirmed na hindi totoo. Kaya sabi ko sa inyo, kung matagal na kayo nagpa-follow sa akin, in-encourage ko kayo to do your own research. Kasi may mga bagay na mapapansin kayo, mga maliliit na bagay na it doesn't make any sense. Kung totoo yan. Hindi mo Ceci, correction, tetanus box. No? Kung kayo mismo, alam ko may mapapansin kayo, like mga kapitbahay nyo, mga kakilala nyo, na nagpa-betchin pero nagkasakit, nagpositive. Yun pa lang nakakaduda na No? Yun, yung kaibigan ko din dito, kasama ko magbike. Siya, yung anak niya, tsaka asawa yata niya. 3 sila, nag-positive sa bid ko. So, mamapakarandam, pero kumpleto sila ng betchin. Paano nangyari yun? Yun hindi nila maipaliwanag, guys. Kaya, I'm sure, naiinis sila sa atin.
bakit itong mga, ba't to si Jason, walang turok pero hindi nagkakasakit? I'm sure yung iba nagtitirik pa ng itim na kandila para tamaan ako ng sakit, no? Meron pa nga, di ba? Kasagsagan yan, 2021 ha, takot na takot lahat, lalo na sa Pilipinas. Nagpo-post ako ng mga videos, nagpupunta ako sa Walmart. Alam niyo ba? So, yung isang kaibigan ng misis ko, minessage siya. Parang nang ano siguro, no? Hindi niya ma-analyze bakit. Sabi, bakit daw ako, ba't si Jason nagpupunta sa ganyan? Walang mask. Eh, di ba actress siya? Kasi di ba may heart condition ako. O, yan, partida pa. Na heart attack ako noong 2018, di ba? So, hindi nila maintindihan. Talaga, natatawa lang ako pag nalaman ko naiinis sila. Ba't ang lakas ng loob ni Jason? Lumalabas ng walang mask. Yun ang kino-comment ko. Di ba? Nakakatawa yan, di ba? Ako nga para sa akin, ako na nga, ginamit ko na nga yung sarili ko para to patunayan na hindi yan totoo. Tapos, ang reaction mo is, ang tigas ng ulo niyan, ano yan, at risk yung asawa mo, bakit mo pinapayagan lumabas? Di ba? Hindi nila talaga mapag-match yung reality, no? Dun sa na-brainwash sa kanilang reasoning. And I'm sorry to say, pagka ganon, wala, kailangan mo na siguro ng doktor sa utak. Kailangan mo na ng doktor sa utak. Ibigay na sa iyo yung ebidensya eh. O, nakita mo si Jason, namamasyal sa Walmart, 2021, walang mask, walang bechin, post-cardiac patient, post-heart attack patient, at risk yan. O, di ba? Ba't di ka pa rin maniwala? Eh kasi, sabi ni Bill Gates sabi ni Duque, sabi ng WHO, yan mga nilarason. Magaling ka pa sa expert? Expert ka ba? Oh, yan pa rin ang nilarason nila. Tapos yung expert na sinasabi mo, namatay na. Ako po ng bunso, Sir Jason, bakit nga ba kaming dalawa di nagkakasakit? Mula pa 2019 hanggang kasalukuyan. Kaya nga At kung magkasakit man siguro tayo, hindi katulad nun sa kanila. Malala sila Kaya sabi ko, kung kayo may bechin kayo, pacheck nyo yung immune system nyo. Nakalimutan ko na yung test na ginawa kila Tito Sen, Senator Tito Soto, para ipa-count yung level ng immune system nila. Imagine mo sila mag-asawa, may bechin, ang score nila is 400, 500. Yung anak nila walang bechin, 30,000. So, prone ka talaga magkasakit. Sinira yung immune system mo. Diba? Kaya nga, nung nagkasakit nga yung kaibigan ko, dimer test para para malaman yung kung may clotting. And then yung pinafollow kong vlogger sa Canada, yung si Beck and Kai. Kahapon lang pinag namin yung lalaki na hospital na naman. Nahilo daw. Ang sabi ng doktor, vertigo. Gusto ko sana sabihin, vertigo symptom pa lang yun Healthy individual, biglang nahihilo. Dapat may root cause. Sasabihin niyo naman, doktor ka ba? Magaling ka ba? Expert ka ba? Well, iba talaga yung clinical at saka iba yung nagsasabi ng totoo Diba? Tsaka iba yung may pinagtatakpan. Hindi talaga nila yan itutumbok sa bechin. Bakit? Canada is yan ang puppet yan ng WEF. Meron bang freedom fighter sa Canada? Tuwing kukunin nga yung freedom nila, binibigay lang So, kaya sabi ko kagabi, ay nako, hindi matatapos ang saga nitong mag-asawa nito na walang may sakit dito. Tapos the other day, pinag ko yung video naman nila, yung babae naman daw, naiiyak pa Kasi daw sobrang lamig, na yung sumasakit na naman sa batok niya. Pero never talagang pumasok sa isip nila na baka bechin Never talaga. Kaya babalikan ko yung sinabi ko dati, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas. Nag-comment na ako sa kanila sabi ko, i-check nyo yan kasi nagbigay pa ako ng link ng nung sa Rumble. Died suddenly. Na tinanggal agad ni YouTube.
Tinanggal ko. Pero sinabi ko, i-research nyo sa Rumble. Hindi pa rin nila ginawa. Nakakabisit nga yung statement na uso, trust the science, napaka-unscientific. Oh. Kaya nga ako, di ba, yung pananaw ko, binabalance ko yung science at saka yung personal bias ko. Okay, sabihin mo na, mas magaling ka sa akin, doktor ka, marami ka experience, pero pag yung sinasabi mo, it's against the established na science, inimbento mo lang yan. Inimbento mo lang yan, kahit doktor ka pa. Wala akong FU ka sa akin. Ano yung inimbento? Yeah, yung 6 feet social distancing. Di ba inimbento lang yan? Wala akong nabasa sa libro. Nung nag-aaral pa ako, kahit graduate ako, kahit nagtuturo ako. Alam nyo ba yun guys, pag nagturo ka kasi kailangan mo muli magbasa ng libro eh. Hindi ka pwede magturo. Nag-CI ako eh. Hindi naman ako magaling, hindi ako doktor, hindi ako expert. Pero syempre, may nag-comment na Australiano doon sa post ko, no? Sabi, zero medical, ano daw ako. Sabi, actually, nurse ako eh. Sabi nung Australiano, oh, you're not a scientific researcher. You're just a nurse. Sabi ko, why? Is the science different? Magkaiba ba yung science? Pagka scientific researcher ka, pas nurse ka lang? Hindi siya nakasagot. Magkaiba nga? Hindi pwede. Hindi pwede magkaiba. No? Ano yung sabihin? Example, pag-usapan natin, ano ba definition ng betchin? Di ba, ang definition yan is ano? Dapat makuha na muna nila, ma-isolate muna nila yan. Kaya nga, live attenuated sample of the virus na magpo-produce sa'yo ng immunity. Di ba? Yan ang definition. So, hindi nila kayang kontrahin yan, kaya iniba nila yung definition. Na kahit daw magpabetchin ka pa rin, magkakasakit ka pa rin. So, iniba nila yung definition for the sake of the Bidco box. Tapos, ikaw, expert ka, maniniwala ka dahil iniba nila yung definition. Kung ikaw, expert ka, matagal ka ng doktor, alam mo kung ano definition ng betchin. Alam mo. Hindi pwedeng just because may inintroduce silang lason, kailangan mag-fit sa narrative. Tapos ikaw, aayon ka rin. Babalik, yung mga napag-aralan mo in the past, yung mga experience mo in the past, kakalimutan mo na. Dahil yun ang sabi ni Duque, yun ang sabi ni Berheri. Dati po kami nanonood ng vlog nyo, sir, yung Cersei Adventures. Talaga? Yung pagiging prepper nyo, hindi po namin akalain na isa po kayo sa mga gising sa mga nangyari regarding sa experiment. Nakaka-proud. Ay nako, Rizzy Ann. Yan nga ang sinasabi ko sa mga preppers and gusto maging prepper eh. Gusto mo maging prepper, magbibili ka ng mamahaling Victorinox na multi-tool. Bibili ka ng Sawyer water filter. Ano pa? Mabibili ka ng napakamahal na kutsilyo, buse. 30,000 ba sa Pilipinas yung buse na magandang kutsilyo? Dahil gusto mo maging prepper. Pero sinabihan ka ng gobyerno na safe and effective, takbo ka agad, pila ka. Anong klase prepper yan? Di ba? Eh di, pag nategi ka, kaya nga sabi ko, pag nategi ka, para saan yung mga binili mo? Para saan yung mga preps mo? Kung sabihan ka lang na safe and effective, takbo ka na agad. Pila ka, nakikipag-away pa yung iba. Alam nyo ba, nakikipag-away pa yung iba, gusto mauna, uy, wala na kami stock ng Pfizer. Sinovac ka na lang. Gusto ko Pfizer eh. Gusto ko Pfizer. Parang proud pa yung mga kababayan natin. Pfizer, protektado. Pag Sinovac, wala pre, na ako. Ayaw sabihin yung brand. Ayaw sabihin, di ba? Pero pag Pfizer, talagang iniiba pa yung profile pic. Protektado, Pfizer. Pero pag Sinovac, ang mahalaga, protektado tayo. yun daw palusot eh. Pag tinanong, anong betchin mo? 'Di ba? Pag Sinovac kinakahiya eh. Meron pa nga sa Russia, 'di ba? Sputnik ba? Pag tinanong, ano pa betchin ka? Anong brand na receipt mo? Ay, hindi, ang mahalaga, protektado tayo. Nahiya sila, 'di ba? Nakakatawa. No? Kaya guys, Rizzy, sabi ko nga, gusto kong balikan yung mga video ko dati kasi may nakikipag-debate na naman sa akin doon eh. No? Sabi ko talaga doon, basta ko na lang. Pero
ano rin ako eh, tinreten ako ni YouTube eh, na pag nag-ano ka ng mga ganyang content, i-delete na nila ako. Kaya, inaano ko yun eh. Iniingatan ko na yung Serial Adventures, kaya nag-iingat ako. Okay? Paul Bell, protect todas. Nasa culture natin, pagiging brand. Oo nga, no, Raymond? Napaka-brand conscious nating mga Pinoy. Ultimo Bechin, pinagyayabang eh. Pfizer kami, Pfizer. Di ba? Di ba nakakaano, pero ngayon nakakatawa na sila. Pangit man na maging masaya ka sa misery ng ibang tao, pero it's our turn. Parang ba? Ito na yung moment natin eh. You had your moment na kinawawa nyo kami. 'Di ba? Tapos napanood ko yung isang post ni Charlie, no? Charlie Go. Sabi niya may mga nagsasabi daw na inaapi daw natin may bet. Ha? Talaga? Ito pa, no? Yung isang post, hindi ko makalimutan to eh. Yung isang post na sikat na prepper diyan sa Pilipinas na ex-Navy. Nag-post siya dati, no? Sabi niya, darating ang panahon na yung mga walang bechin daw parang isi-segregate daw. Sabi nung isa nag-comment, ano ibig mo sabihin, sir? Yung parang yung may no smoking, may smoking. Parang ang tingin talaga nila sa mga taong walang bechin katulad ko, no? Tayo yung nagdadala ng sakit, kaya dapat ihiwalay tayo. No? Ganun. So, di ba ganyan yan nangyari sa Pilipinas? No box, no ride. Kawawa talaga mga kababayan natin. Lalo yung film showing ng Wanda Kila, naiiyak yung isang babae. Paano kami makakauwi niyan? Lalakarin, di ba? No box, no ride. Kawawa, kinawawa talaga. Lalo na sa Pilipinas kasi nga, hindi nire-recognize yung human rights dyan eh. Human rights pa ang Pilipinas, pero pagka tungkol sa bechin eh, walang human rights. No box, no ride. Lola, palalakarin mo ng ilang kilometro dahil yan ang parusa dahil wala siyang bechin. Samantalang kayo na may bechin na, no? Dapat protektado na kayo. Takot na kayo. Ultimate kapatid ko eh. 'Di ba? Magbe-birthday yung mami ko diyan sa Pilipinas. May group chat kami. Sabi ba naman nung isang kapatid ko, siguraduhin nyo yung aaten may bechin. Sabi ko, anong pinagkaiba pag may bechin at saka walang bechin? Ha? Di ba nagpa-positive din yung may bechin? Hindi nakasagot. Pero yun ang paniniwala nila na pag walang bechin, tayo yung source. Tayo yung super spreader. Tumpak ka niya kabayan, hindi daw mandatory, pero nire-request sa trabaho, kaya rin sila iba na Kaya nga, alam nyo guys, Raymond, kaya sinasabi nilang hindi nire-require, ina-avoid lang nila yung lawsuit. Ina-avoid lang nila na madimanda, pero in reality, open secret, required pa din. Na may bechin card ka, pag mag-a-apply ka sa trabaho, sasampa ka sa barko, kung ano-anong trabaho. And Pilipinas lang yung ganyan. Napakahigpit sa requirements. 'Di ba? To the point na nakakadismaya lang hanggang ngayon 2024 eh. Nakakita pa rin ako ng mga vloggers nagpupunta sa beach naka-mask eh. Naka-mask pa rin or gatherings. Kung totoo talaga ang bid ko guys, hindi kayo a-attend ng concert kahit naka-mask kayo na tela or kahit N95 mask na yan, hindi ka lalabas ng bahay kung totoo ang bid ko, no? So, yan ang tandaan nyo sa medical standpoint. Kung totoo talaga na may deadly na virus, hindi tayo lalabas ng bahay para mamili sa palengke. Contaminated na yung lugar na yan eh. The moment na lumabas ka, contaminated ka na eh. Huwag kang lalabas. Diba? Sir, paano kami mabubuhay? Anong gusto mo? Mamatay ka, mabuhay? Na kumain ka dyan kung ano nasa loob ng bahay mo. Buti ka pa, Ron. Kaya nga, doon nasubok talaga eh. Doon nasubok yung yung how resilient yung mga taong katulad mo na pinagpalit yung trabaho. Ganyan din nangyari sa New York, di ba? Ni-require nila sa buong New York na state
yung mga ospital, kaya ang dami nag-resign. Tapos, nagdemanda, yung mga nag-resign, nanalo. Bayaran, ang utos ng korte, bayaran sila. Pati yung mga panahon na nag-resign sila, dapat pasweldoin sila. And then, yan din nangyari sa US military, guys. Kaya may shortage ang US military ngayon. Kaya gusto samantalahin ng China. Ni-require ng US military ang Bechin, ang dami nag-resign. 80,000 yata ang nawala. 80,000 servicemen, magkakalo na yon. Navy, Marine, Army, Air Force. 80,000 total. Tapos ngayon, pinapabalik sila. Sabi ng Armed Forces dito, bumalik na kayo, hindi na required ang Bechin. Ito ang sayo. Wala na, ayaw nang bumalik. Kasi ibig sabihin, anong klaseng gobyerno to? Pagtatanggol ko to, tapos ako tuturukan mo ako ng lason? Ay, yun talaga. Ganun na nga nangyari. Sa bandang uli guys, ganito, no? Patigasan na lang talaga. Magkakaalaman na talaga kung sino tutumba o hindi. Kasi hindi kayo nakinig sa amin eh. Hindi kayo nakinig sa amin eh. Nagalit kayo sa amin. Ilang beses kayo winarning nga. Lalo na mga kamag-anak ko, di ba? Ilang beses ko kayo winarning nga. Ilang beses ako nagpo-post. Ha? Minsan nagme-message pa ako. May pumansin ba? Inaaway pa nga ako eh. Tapos ngayon, nagtutumbahan na. Ang dami ng kinakabahan. Kaya sabi ko, yung ate ko, sampalataya sa Bechin, mukhang kinakabahan eh. Hindi ako inaaway eh. Nung message ko siya eh. Hindi niya dinipensahan eh. Sinabi ko sa kanya, safe and effective. Tapos, sinend ko yung picture nung namatay na nakaganyan na protektado. Or vaccine works. Yun, ganyan. Ganyan din yung kaklase ko na nag-organize ng meet-up sa Pinas. Galing Swiss at sa UN, ang job at ang asawa is work sa Huda. So far, boy pa naman, enjoying life sa Swiss. So far, nagko-comment sa mga post ko at sa group chat namin. Talaga. Sa UN, big time pala yung Pero pro-Bechin siya. Doon sa nagtatanong, no? Very quiet, matuklam. Yan napansin ko. Because I think, eto hula ko lang naman, no? Na-realize na nila, pero wala pa sila dun sa point na aamin sila. Na-realize nila na may nararamdaman nila na sila sa katawan nila. Na-realize na nila na merong mali. Bakit tong si Jason hindi na nagpa-positive? Mga ganon. Bakit yung mga kakilala namin na may Bechin, nangangamatay? Na-realize nila, pero hindi pa yan naaamin hanggang sa uli. No? Lahat ng live mo ngayon, tayo na lang mag-survive, bro. Konti lang tayo, pero solid. Kaya nga eh. Kaya nga. Pero from time to time, no, nakikipagbardagulan ako sa iba, yung sa mga may Bechin na, Alam nyo guys, no, eto nga lang, natutuwa nga ako eh, kasi, di ba, nagpo-post ako, or kayo, may mga nagko-comment, like yung kaibigan ko nga dito, nag-comment na ako, may Bechin ako, pero siya na-realize niya na nagkamali siya. Yun ang yun ang mga dapat tinutulungan. Na-realize na nila na nagkamali, napilitan lang daw. Pero yung nagpa-Bechin na hanggang ngayon, 2024, pag pipilitan pa rin, ay talagang bubisitin mo ako. 'Di ba? Yun ang nakakabisit. 'Di ba? I'm sure nakamit na rin kayo ng mga kakilala nyo na nagpa-Bechin, pero parang natatauhan na. Pero ngayon, mas makakamit ka ng nagpa-Bechin na, ay hindi, sino ba source mo? Talaga makikipag-anuhan pa, ay bahala ka sa buhay mo. Hindi na ako makipag-debate sa'yo. Doon ako nabubisit eh. Kasi yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin, no? Na nakakaramdam na nagkamali sila, ayaw amin. Sige, pwede pa natin tulungan, mabigyan ng advice. Diba? Pero yung hanggang ngayon, in denial pa rin, ang tapang pa. Mabalak sa buhay mo. 'Di ba? Kaya nga mas maganda nga tumahimik na lang eh. Kaysa nga nakakabisit yung hanggang ngayon nakikipagtalo pa sa, 'di ba pinapost ko sa inyo? Yung nakikipagtalo sa akin about the Bechin. May isa pa nga yung latest, 'di ba? Doktor pala, in-stock ko yung profile, doc. Zero daw. So ano pala sabi sa akin, anong basehan ko daw? Zero medical daw ako knowledge. Sabi ko, compared to you, I'm an expert. Hindi ko na
Hindi ko na pinalo up yun. Tapos, tapos, in-stalk ko yung account niya. Oh, doktor pala to. Sinabihan ko mas expert ako. Totoo naman Kahit doktor ka, tanga ka naman. Oh, mas expert ako sa'yo. Kasi ako, walang lason. Ikaw, meron kang taking tea na anytime. Meron ako isang ganyan klase na nagsabi na kalima na raw at safe naman daw siya. Yun nga, yan ang sinasabi ko guys. No? Just because you're alive doesn't mean hindi namatay yung ibang tao. Hindi mo, anong reasoning yan? No? Anong klaseng reasoning yan? Meron din sumagot sa akin sa post ng GMA7 Bakit ako wala naman nangyari sa akin, nagkalagnat lang ako. So, yung reasoning mo, sabi ko, it doesn't make the other instances not true. Ibig sabihin, just because hindi ka namatay, hindi totoo yung mga namamatay. Di ba? Di ba? Parang yan Parang may na-meet ako na, yun, nakaaway ko pa nga Sabi niya, ay maganda naman nung martial law Martial law, pinagyayabang niya, pinagano niya sa akin. So, just because hindi ka tinamaan ng martial law, hindi ka naghirap, hindi ka pinahirapan, it doesn't make the other people na naghirap hindi totoo. Hindi mo pwedeng i-discount yung nila, yung storya nila, yung experiences nila. Di ba nakakabisit yung ganyang reasoning? Daming ang doktor na mamatay. Yeah, kasi example na dyan si hindi yung sa Cebu. Dito sa amin, halos araw-araw may natitegi. Malamang. No? Sino yun? Burden! Sorry. Yeah. Doktora Burden. Di ba yung sabi nung nakabardagulang ko, sigurado ka na yun ang kinamatay ni Dr. Burden. Hindi ako sigurado, pero sigurado ako mayroon siyang ganito. Di ba? Totoo naman Yan yung mga nagko-comment sa akin nagme-message sigurado ka yan ang hindi ako sigurado kasi sino ba naman mag-autopsy? Hindi nga ino-autopsy. Pero sigurado ako meron sila lahat nito. 'Di ba? Kaya nga alam nila yan kaya walang mali na Yeah. Kaya nga 'di ba? Yun ang sigurado natin na meron sila nito. May common denominator 'Di ba? Parang pag ganyan 1 + 1 = 2 lang. Kung hahanapan nyo pa ako talaga ng ebidensya, edi ipa-autopsy natin. Paano mo yung autopsy yung sinunog? Alam nila, kaya nga, 'di ba sabi ko gumawa ako ng video the other day, nakakapagtaka, ultimo namatay sa heat stroke, gusto nila sunugin. Kesyo mainit daw dyan sa Pilipinas, kesyo babaho daw agad. Talaga? Bakit dati ba malamig sa Pilipinas? Alam naman na, gumagawa sila ng kwento guys, para sunugin lang agad, mawala ebidensya. Kung natatakot kayo na babaho, ilibing nyo na agad. Wag na lang sunugin. 'Di ba? Kung ako nandun sa sitwasyon, yung pananakot ng ospital, babaho kailangan na natin, i-cremate na. Hindi, may palusot pala kasi pag nilibing daw, matagal pa yan, may mga paperworks pa yan, matagal pa. Kailangan pa pasingawin yung nicho, ganyan. Well, saksakan nyo yan ng formalin. Kahit saksakan nyo yan. Okay? Talagang pinwersa talaga yung talagang binraso. Yun ang term dun Binraso yung namatay sa heat stroke. Ginawa ko ng video last week. Binraso para sunugin. Meron nga nakakapito ng turok bago nategi. Yeah, tama. 7. Nagkita ko kanina lang, hinahanap ng prop yung isang student, sabi ng mga classmates, wala po, naka-heart attack. Nako, alam nyo guys, sa mga subscribers ko, meron din ako hinahanap Sabi ko kasi, dati nagko-comment to Sabi ko, kinakabahan tuloy ako Alam nyo guys, parang ganun na yung common Yan na yung new normal Pag may mga kilala kayo, acquaintances na, parang hindi nagpaparamdam, hanapin nyo. Baka mamaya nategi na din. And then yung kasama ko dati ng camping, na vlogger din dito sa US, tinignan ko yung profile, 6 months na yung huli niyang upload. Sabi ko, pucha, ano kayo nangyari dito, baka nategi? Sabi na miss ko, grabe ka naman mag-isip. Hindi, parang yan na yung trend ngayon Pagka nawala na sa social media, medyo mapapaisip ka talaga Yung mga namatay, papalitan ng AI. Nako,
And then ito nga no, tinype ko yung pangalan, hinahanap ko talaga yung ano ko, yung subscriber ko na palagi nagko-comment sa video ko taga California. Nung tinype ko yung pangalan, may kasunod na word na ano, na parang tungkol sa death, yung pag ina-announce sa simbahan na may namatay sa dyaryo. Ganon, sabi ko. Tapos sinanap ko yung profile sa FB, wala na. Sabi ko, ay wala na to, delikado to. So yun ay nagiging trend. Pag namatay talaga, ini-erase nila as if nothing happened, as if that person never existed. Lalo na pag may mga picture na protektado, i-delete nila yan, guys. Maniwala kayo sa akin. And then magugulat na lang kayo, oh, akala ko ba 120 million ng Pilipinas? Bakit ano na lang tayo? Dahan-dahan nila, ginagapang nila. Napakasama naman nakaisip nito, guys. After mamatay, may mga plano yung mga yan. Dinidelete nila yung mga accounts. As if that person never existed. Napakasama, di ba? Kahit pa paano dati, pwede mag-iwan ng legacy, yung memories. Wala, tatanggalin nila lahat yan. Kasi evidence yan eh. Evidence yan. Kaya sabi ko sa inyo, nung nakita ko yun sa post ng ate ko, in-screen grab ko agad. Hindi natin alam, in the future, baka ma-delete. Or i-delete talaga. And yun ang advice ko, kung meron kayong makakakilala in the past, na dati nagko-comment, nagla-like ng mga post nyo, tapos parang hindi na. Hanapin nyo, baka may nategi na dyan. Tapos pag hinanap mo yung account nila, hindi na mahanap. Or yung post ang tagal na nung huli nag-post. Ilang buwan na. Baka nategi na. Sad to say, yan ay reality natin. Sabi nga ni Piduts new normal. Yan, sabi rin ni Duque Berhere, yan ay new normal eh. Binubura, nawawala. No? Yan, ultimo mga bata. Active pa yung mga yan sa social media. So pagka may nawala silang kaklase kaibigan, ako, sad to say. Hindi naman sa pinapanalangin natin may masamang mangyari, pero parang yun ang tinutumbok na direksyon. Sabi ko, yung dati kong kaibigan na kasama kong mag-vlog, 6 months ago yung last post. Sabi ko, nang gumawa ng video, tagal-tagal na. Matagal na yun. Ako halos araw-araw, nagpo-post ako Tapos yung 6 months, ako, delikado yun. Meron din ako dati ka-chat. TI daw siya, sir. Laging nag-expose sa mga postings niya tungkol din sa turok. Tapos, ngayon, wala nang post. Sinat ko, wala nang reply dahil dati sabi niya, circle daw kasi siya ng mga militar. Siguro tinegi na rin. Nako! Baka. Agree ako dyan, madaming namatay, di naman pinopost, di man lang ina-announce. May kilala ko 3, no update, no not. Yes. Kaya di ba, in-screen grab ko agad. Baka sabihin yung iba, haters, no? Ay, bakit hindi mo nire-respect yung privacy? Hindi ko naman nilagay yung pangalan, Hindi naman ako naglagay ng details. Hindi ako naglagay ng details. Pwede yan lumusot sa korte. As long as hindi mo ilagay yung pangalan nila, yung address nila, at kung nasaan sila. Kaibigan namin, work sa barko, may problema sa katawan, pero di pa rin nila maling turoks na tinanggap nila. Naka-4 na sila, ganun asawa, chief engineer, diabetic. Yeah, ganyan Hindi na malilink. Hindi talaga. Kaya sabi ko sa inyo, iba talaga yung mga taong gising Nagugulat ako Hindi naman lahat nasa medical field, pero nakikita yung nangyayari. Di ba? Nakikita yung nangyayari. No? And, yun nga, yung tungkol sa, sa mga kakilala nyo, na bigla na lang walang update, walang Naku-curious din ako, kaya hinahanap ko talaga, wala akong mahanap na record. Obituary, yung hinahanap ko. Tinype ko sa internet yung pangalan, may kasunod na agad na obituary. So, kinabahan ako. Sabi ko sa miss ko, uy, tanda mo ba itong si nagko-comment to palagi Tapos nung tinype ko sa internet, may auto fill in, nilagay yung pangalan, tapos obituary yung kasunod. Sabi ko, putya, nategi na ba to? Aminado din siya na may betchin siya Wala, ganun talaga. Kaya sabi ko, make the most of it. No? Live your life. Yan talaga. Paul Bell, kaibigan namin, yan kapag gobyerno gumawa ng krimen tulad ng,
ay nagiging legal. Robert Cruz. Sad to say. Sad to say, yeah. Parehas. US, Amerika, ibang bansa, ganyan. Pagka gobyerno ang mahirap patunayan. Example nga sa Pilipinas ito, maganda example. 'Di ba nung hearing, tinanong ni Congressman Dan Fernandez sa DOH, bakit protocol nyo na i-cremate after mamatay? Sabi ng DOH, para bang tingin sa kisame. Parang hindi niya alam no? Parang ganoon, no? Nakabwisit. Okay lang yung mga bobo maturukan para mabawas-bawasan. Di ba sabi ko sa inyo, yung dating presidente ng France, gumawa siya ng libro about the Pope. No? Sabi niya dun sa libro niya, ang uunahin daw ititegi yung mga tanga. Bakit? Kasi yung mga tanga daw, kahit sabihin mo sa kanila yung totoo, pipila pa din. Palagi ko ito sinasabi, may nagtanong, sir, asan yung link niya? Binigay ko yung link. No? Ngayon, hindi ko na mahanap Gumawa talaga ng libro yung dating yung president ng France. Ang una daw ititegi sa Depop agenda, mga tanga. Kahit sabihin mo yung totoo, pipila pa din yan. Ipagtatanggol pa na. True enough. Kita niyo yung mga pinopost ko dito na nakikipag-argue sa akin. Maganda rin kasing learning experience yun Kasi nyo, first love ko talaga is BS, psychology talaga first love ko Kaya ganon, binabalikan ko yung mga ganong interaction namin, ina-analyze ko, ano kaya tumatakbo sa isip ng taong to? Di ba? Madaming tanga sa Pilipinas, sure na. Daming tanga. No? Kaya nga, kahit anong sabi mo, di ba? Kahit anong sabi mo sa kanila, ipagtatanggol pa nila yan. Ikaw pa masama. Ikaw ang kontrabida sa buhay nila. Ikaw ang super spreader. Talaga ako? Ako nga dapat ang susceptible dahil wala akong ganito Binaliktad nila guys. Kung kayo nasa medical field, alam nyo na yung walang bechin, yun ang susceptible. Kasi hindi kami protektado. Pero kita nyo, yes, parang nabasa ko yata The 300 ba yan or sa ibang, parang, basta may link pa yan nung ilang beses ko na yan na example, pero totoo yan. Totoo naman yung sinabi na yung tanga, kahit sabihin mo yung totoo, di ba, hindi yan maniniwala. Tatanungin ka pa, sino source mo? Expert ka ba? Di ba? Ay talaga, sige, goodbye. Ako, ang approach ko yan ganito, hindi sa nakikipag-away, ayaw ko nakikipag-away. Pero sa akin, kung tayo, sa atin lang kasi, kung tayo, sa community natin, alam na natin to So, kahit from time to time, natutukso ako na maghikayat ng iba, na i-open sa iba. Pero once na masabi ko na, I said my piece, iiwan ko na yung conversation. Kahit pa paano mapapaisip sa gabi siguro yan. Totoo kaya sinabi na tong Jason na to. Bakit nga kaya hindi sila namamatay, hindi sila nagkakasakit? Wala naman silang bechin. Kahit pa paano mapapaisip yan, no? Yun na lang yung ganti mo. And then yun na rin yung tulong mo. Kasi 'di ba, anong purpose kung tayo-tayo lang para bang nanood tayo ng sine? Uy, ang ganda ng palabas tapos tayo rin nagkukwentuhan. Wala rin, tayo lang din. 'Di ba? Hindi ko sinasabi makipag-away kasi just say your piece. Kasi kahit paano, I think yung reach nung knowledge, yung information, nagtitrickle yan kumakalat yan kahit paano na uy, may nakita ako doon sa isang usapan, ganito. Bakit nga kaya? Yun na lang, I'm hoping na ganun. No? Kahit ibigay mo na link sa kanila, sabihin na fake or link or program lang. Kaya nga ako nga, di ba? Ako, yung kaklase ko, nurse sa Canada, nagmamasteral pa. Sabi sa akin, anong source mo? Sabi ko, anong source? Ito ang definition ng bechin Binigay ko sa kanya yung link, definition ng bechin. Ang sabi sa akin, ang source mo pala, Google, internet lang pala ang source mo. Dapat, peer-reviewed. Di sige, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, hindi na maipagtalo sa'yo. Hintayin ko na lang na may tumubong kamay sa noo mo. Sabi ko, nainis ako Hintayin ko na lang may tumubong kamay sa, sige, patusok ka, paturok ka. Diba, iniwan ko na yung conversation. Wala na, ganun ka pala Ayaw mo makinig, diwag. Hindi ako magulang mo. Wala akong pakialam. Pero I did my part. Kasi, sa ethics standpoint, moral standpoint, at the end of the day,
Pag tayo, we meet our maker, at tinanong tayo, anong ginawa mo? Anong ginawa mo para tulungan yung ibang tao, para imulat yung ibang tao? Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, sarili ko lang pinotektahan ko. Diba? Para sa akin ganun. Para sa it's up to you, no? Hindi ko kayo ini-encourage. Ang ini-encourage ko sa inyo, mag-isip kayo on your own. Hindi ko sinasabi sa inyo naggayahin yung ginagawa ko, pero sa akin ganun, para lahat naman tayo mamamatay. Sabi nga nila, di ba? But if I meet my maker at tinanong ako, anong ginawa mo? Di ba? Kahit papano. So with that, tatapusin ko na guys. 1.5 hours na ako nagsasalita. Medyo nagda-dry na yung throat ko. And salamat sa pag-join sa akin. And pakikipag-discuss. Again, ulitin ko, no? Hini-encourage ko kayo to do your own research. Mag-isip kayo sa sarili nyo. Huwag kayong basta-basta makinig kung kani-kanino, lalo sa internet. And sa akin, huwag kayong basta makinig sa akin. I-fact check nyo on your own, no? Kasi, di ba? Yung truth, yung tama, kahit anong pagtatakip nila dyan, lalabas at lalabas yan. No? Hindi mo kailangan maging expert, scientific researcher para malaman mo yung totoo. Kailangan mo lang ng common sense. And the right frame of mind and yung paniniwala na dapat i-accept mo na may good, may evil. Ibig sabihin, may mabuti, may masama. I-accept mo muna yan. So, pag na-accept mo na yan, tanongin mo yung sarili mo, ano yung ginagawa ng masama? Diba? So, tatapusin ko na. Balikan mo na lang yung umpisa natin. 1.5 hours na ako, Jed. Nung sinabihan ko family ko, mahal ko sila, kaya panay po sa naman ko, ayun, hindi na sila ay, buti naman. Kita mo, Paul, Bell? Kita mo, diba? Kahit pa paano meron eh. Kaya sabi ko sa inyo, yung ate ko na pro-bechin, na chinat ko kahapon, nagdalawang isip pa ako, sabi ko magagalit sa akin to. Sampala tayo sa bakulam to eh. Diba? Hindi na nag-react nung sinabi ko safe and effective, tapos sinend ko yung picture na nakalagay, Bechin works. Hindi siya nagalit. Sabi ko, baka nakakaramdam na to. Thank you. Nako, Kimi Ann, thank you din sa pag-join, no? Thank you. Neng Neri. And salamat sa iba. Hindi ko na isa-isa kasi sabi ko, matagal na tayo. 1.5 hours na tayo. Nag-dry na rin yung throat ko. So, sana dumami pa tayo. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.